Kaya minsan nadadown ako kasi lalo na pag may nagja-judge sa'yo na hindi ka kilala, gumagawa sila ng kwento, masasama pang sinasabi, masyado po ako nadidepress na pag naririnig. Pero alam mo ngayon, sabi ng Lord sa akin, no, you have your own lives. Just continue, do your job. Whatever you were so good at, go and do whatever you want to do. Okay, good morning sa inyong lahat. Today is Friday and it's April 3rd. Ako po ay papasok na maaga. Ang gagawin ko po ay mag-Uber. Tapos si pamangkin ko si Lian, siya po ang magdadala ng kotse mamaya. Kasi may mga tubig akong dadalhin sa office. Natulog pa siya, nakakaawa na yung bata kasi nag-work ako hanggang 9 o'clock na. So, hinihintay niya ako. So, ayan ko lang siya magpahinga. Tama, kahit tatanghali na siya dumating. It's okay, wala namang problema. But I really had to go early ngayon kasi marami po akong mga business clients na gusto na gawin ko ng taxes nila na before the April 15. So, na-promise ako. So, whatever promise I do, I have to fulfill it. So, mag-u-Uber na po ako. Okay guys, sakay na ako papunta sa trabaho. And it's really convenient na mag-Uber ako. I don't need to drive. So, even it's so early in the morning, makakapag-relax ako habang nag-drive. So, Lian will be the one to drive the car later. So, I'm gonna be working until 9:30 ng gabi na naman. So, kaya pasensya na kayo kung hindi ako nagla-live kasi busy kasi I still have how many days? Today is the 3/15. So, I have 13 more days or 12 more days after the tax filing is done. I have to sleep the whole day on the 16th. Okay, see you later. Okay guys, I'm here so early. Wala masyadong tao. Oh, hirap magbukas. Yan, kailangan po namin talagang tahimik. Masyadong tahimik. Meeting na ako. Lock ko muna to. Ay, nako. Lapit na lang, ilang araw na lang. Mga 12. Oh. Last night, ito po yung naiwan ko. Ay, may papakita po ako sa inyo. Ito ko iniwan yung aking mga collection. Ngayon, dumating na yung mga collections ko. Kompleto na, oh. Marami na po sila. Dumami na. Oh, bukas tayo na pintana at mukhang magandang may araw. Ang gagawin ko, kakaroon ng sun. Okay, naman. So, good morning po. At ako po ay nandito na sa aking opisina. Napakaaga, anong oras na? Nakakalimutan ko na kung anong oras. It's already 7:59. So, ang unang kliyente ko today is at 9 o'clock. So, may isang oras ako na magtatapos na isang malaking kliyente. Kagabi ko kasi, mag-ina to, na natatapusin ko yung kanilang taxes, nag-promise. Alam niyo po, pag kayo po ang nag-promise, may integrity, dapat mo yung integrity mo. So, pag nag-promise ka na, tatapusin ko, yung isa nga, medyo na mahirap ng konti. Yung isa, kasi, may foreign reporting kasi. Actually, yung guy is a British, Spanish, ang nationality niya, nagpunta rito sa Amerika para maging engineer. Ang laki ho. Nakapag-asawa po siya ng Filipino, na tinayuan niya ng adult family home din. So, I was well recommended. So, bago po ako mag-hello ako sa inyo. God has been so good for me this year. Every year, nagiging very, grabe ang blessing ng Lord sa akin. Pero itong year na to, hindi ko na-anticipate na ganito mangyayari. Kasi dati, pabanjing-banjing pa ako, uwi na ako ng by 7 o'clock, uwi na ako, na ako. Pero this year, hindi na po 8:30 to 9 o'clock gabi. Tapos ngayon, maagang-maaga na po akong pumapasok para
makatapos ng ano. Alam niyo po, pati nga itong mga cheque na dapat i-deposit ko, hindi ko magawa. Mamaya ako nang gagawin in my spare time. So, yeah, alam niyo po, ang dami pong mga bago, marami pong na nagtitiwala na nire-recommend po ako. Hindi po ako nag-advertise. May recommendations based on the job. Sorry, the job I did. So, sa mga taong hindi po ako nakikilala, ako na ayaw ko bubuhat yung bangko ko. I won't say it's just that yung mga taong that came in, trust me, dun lang po. Ako, kaya minsan nadadown ako kasi lalo pag may nag-judge sa'yo na hindi ka kilala, gumagawa sila ng kwento, masasama pang sinasabi. Pero alam nyo, sa totoo lang, pag nagkikwento po sa akin ang mga subscribers ko na napapadaan po sila sa somewhere, naririnig nila ang mga pinagsasabi nila, masama-sama. Sila mismo sabi ko sa mga subscribers ko, alam ko masama ang loob nyo, huwag na lang kayo dumaan para hindi po kayo kasi tita, ganito sinasabi sa'yo, ganyan. Sabi ko, wag, yan nyo na sila. Let them talk, let them say, they're being so judgmental, and always remember, it's a sin to judge. Kaya, hayaan mo nyo na lang sila kung anong mangyari sa buhay nila. Yan. Kung yung kaligayahan nilang manira ng tao, lalo na po si Bundin, si Belgium kasi, kaya alam nyo kaya ako gustong-gusto si Belgium. He's such a straightforward person. I know, I'm close with Belgium and Den. I treated Dennis like my little sister. Kaya kung kailangan niya na ganun ako agad. Pero kung yung buhay nila as married couple, I back down. I don't wanna say anything. I respect their decision. I respect what they want to do with their lives. Kasi hindi po ako I don't get in. Sino ako para makiano sa kayo? At sino kayo ang makikisawsaw sa buhay ng mga ibang buhay? Ayusin na yung buhay nyo. Kasi po, huwag tayo magdikta. Number one, huwag natin diktahan ng ibang tao. Diktahin niyo yung sarili nyo. Kasi alam niyo nung araw, masyado po ako nadidepress na pag naririnig. Pero alam mo ngayon, sabi ng Lord sa akin, no, you have your own lives. Just continue, do your job. Whatever you were so good at, go and do whatever you want to do. So ngayon, I'm good in here doing taxes. I'm good in doing accounting. At alam niyo po, dumadami na po ngayon ang aking payroll. Dami pong this month is the month where Carmela will be so busy doing payroll. And hanggang April 15 ang aking paggagawa ng tax. Kaya lang po, marami po kaming extension. Kasi ibig sabihin pag-extension, blessing din po yan. Hanggang October 15. Tapos marami pa po akong business na extension ko na sila noong March 15. So ibig sabihin, yun din po hanggang September 15. Kaya nga po, hindi po ako magtatagal sa Kenya kasi I have to be back. Kasi deadline po ng corporate taxes. So, I want to give back all the glory to God. Lahat po ng buhay ko, kaya pag sinasabi nilang hypocrite Christian ka, you don't need yung sabi ko, thank you for saying that. But only God knows who I am. Only those who knows me knows. And yung mga taong nagja-judge sa akin, bahala ho kayo sa buhay nyo. Sana huwag po bumirang ang mga pinagsasabi nyo sa buhay nyo. Ang dalangin ko po na maging maganda ang buhay nyo. Meron na nga po ako isang basher na pinagdadasal na siya po ay hindi ko pinagdadasal na masama ang mangyari sa kanya. Ang pinagdadasal ko po ay ang buhay niya ay matuto siyang he or she will know who God is. Magkakaroon siya ng magandang relationship sa Panginoon kasi yan ang magiging magandang testimony. I once a basher,
Now, I'm a worshiper to God. O, di ba? Maganda yon. So, mamaya-maya, siguro the whole day, magbablog ako. Wala kasi yung magawa. I need to vlog. At pasensya na po kayo na nasa last Tuesday lang ang aking last na kapon kasi Wednesday. Grabe, ang dami kong kliyente. Siguro 22 ang natapos kong taxes. Kliyente yun yung mga nandito. So ngayong araw na to, ilan ang ano ko? Ay, bakit ganun? Sandali ha. So 22 po ang natapos ko. Pagka-typo kasi nag-open ang aking 22 ngayong Friday. Meron akong 1.5 hour. Ano kayong business nito? Okay. So 1, 2, puro business 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 lahat. Kaya lang, business is 1, 2, 3, 4. 4 na business. Tapos bukas, naku, mukhang marami to. 1, 2, 3, 4, 5, ano to? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ang individual. Tapos 1, 2. Dalawang malalaking businesses. Oh my gosh, bukas maaga na naman po ako magising. Dahil magigising na naman ako ng ganitong oras para kasi yung pinakahuli kong mga 5:30 to 6:30 client ko. Yan po ay medyo mahirap dahil S corporation din yan. Ngayon, 6:30 to 10:30. No, hanggang 12 midnight po ako. Tapos the next day is Easter Sunday. Me and my husband has to go to church. Kaya lang gusto ng biyanan ko lumabas kami. Sabi ko, Han, I have a 1 o'clock. I have a 1, 2, 3 o'clock client tomorrow. Ganoon na po ako ka-hectic. Pero pinagpipray ko ngayon, magpipray ako sa Lord na matapos ko po na ang lahat ng aking matatapos ko na 10 minutes na po ako nakikipag-usap sa inyo. So, happy, kung hindi ko kayo happy Easter na lang sa inyo. At maybe, tingnan natin kung makapag-live tayo habang ako ay nag-overtime ng madaling ng gabi. Tingnan natin, we don't even know what's going on. So, kaya happy Easter, and I hope itong Holy Week, hindi naman dapat po every Holy Week tayo meditate ng Word of God. We have to meditate the Word of God every day. Okay? 365 or 366 days of our lives. We have to put yung Bible, the Word of God, we have to put into our body as again, this is the temple of the Holy Spirit. So we have to clean it. We have to say clean. We don't say anything bad. You don't do cussing. No, don't do that. Because mahiya naman po tayo that ito ay templo ng Panginoon. Once you accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord, and you put Him in your heart, this is where He resides. So, tandaan niyo po, wag po kayong gagawa ng hindi maganda. Kasi, at lalong wag po kayo magsasalita ng masama, lalo na sa kapwa nyo. Kasi po, tandaan niyo po, ito ay sinasabi ko, biblically nasabi, it will bounce back to you, whatever. Kaya ingat kayo dahil the mouth, the tongue can destroy, the tongue can lift and encourage people. So instead of destroying people, you lift up one's person. Okay? So I pray in the name of Jesus that everyone right now, as we are celebrating the Holy Week, Lord Jesus, I pray for your blood, Jesus, to cover each one of us, especially those people, Lord God, that is heavy laden. Lord, I pray, oh God, that you show yourself to them because they need you, Lord, right now. And I pray, Lord Jesus, that everything will work together for good for those who believes in you, oh Lord Jesus. Oh Lord God, as we're gonna go celebrate the Easter where you rise again and truly proven that you are the Son of God.
that truly, Lord God, that you came to save us, Lord. And we know, Lord God, that you are coming back. And we are here as your bride, ready and waiting for you. While we are waiting, Lord, we will do things good in your name. So thank you, Lord Jesus, for everything that you have done to all of us, Lord. We just want to give you back all the glory in Jesus' name. Amen. Salamat po. Don't forget to like and subscribe.